So, Mm, mm. the point is that there were a lot of trolls trolling me. Yung mga trolls na yon ay mga kaibigan ko gabi-gabi. Dahil pumapasok sila sa messenger ko at minumura ako. But anyway, Nandito sila Nandito ngayon, lang ngayon, Father. They're very present. Gusto I ko nga regard tanungin Kasi regards sa sabi kanila. nila, paano naman daw yung mga naging biktima ng adik? Dapat tinanong niya si Duterte, kung magaling siya talaga, bakit hindi nasusolusyonan yung mga pinapatay ng adik? Ang ginagawa lang ay dinadagdagan yung mga namamatay, no? Kaya Yeah. gusto ko nga, Father, baka pwede mong i-describe, ano yung profile ng mga pinapatay na to? Ito ba yung mga drug lords na mala Mexico level na kilo-kilo ang tinitrade? O Hindi, ito ba yung mga nagsasmuggle ng drugs ang nilalagay sa loob nung machine na dumaan sa customs tapos nakalusot tapos biglang nagkaroon ng bombing sa Marawi? magnetic lifters. Yes. Magnetic Yan lifters. bang mga ini-JK na yan ay yung mga nag-smuggle ng drugs sa magnetic lifter na ang sisimulan ng pag-usapan, biglang nagkaroon ng bombing sa Marawi. Diba? Sige Well, nga, Father, paki-describe. ano yung kanilang how do I describe them? Marami sa kanila na mangangalahig. Either nagtatrabaho during that time, bukas pa yung payatas, nagsusort ng mga basurahan, or nagtatrabaho sa mga truck boys sa basurahan, or mga simpleng tatay. Sila ba ay mga drug lords? Hindi. Minsan siguro gumagamit ng drug. Yeah. Diba? I mean, sa mga trabaho na yan, para magising ka sa hating gabi hanggang madaling araw, kailangan mo ng pampagising. Dahil kailangan mo magtrabaho 24 hours dahil sa kahirapan. Hindi naman nila drug lord yan, dapat may swimming pool sa bahay. Parang wala akong nabalitaang namatay ng bilyonaryo o milyonaryong drug lord. Sige. Hindi naman nila dinideny na minsan nakagamit sila, etc. etc. Pero, to be honest, meron ding mga tao na hindi talaga gumamit na nabiktima. I can identify individually who are those. Merong TV na higa lang sa kanyang kama. Dinala pa nila sa labas ng bahay at pinatay sa gitna ng daan. Yeah. I mean, bakit mo gagawin yun? Tapos meron pa nga doon na tatay parang baboy yung treatment sa mga parang hayop, no? Ang treatment sa mga tao. Precisely. Yeah. Grabe, kaya nagulat kami, ano ba nito? Ano ba? Kasi hindi naman wala naman tayo noong framework na ganitong drug war na yan. Nagulat na lang kami, bakit ganito? Kasi nagre-report nga yung mga tao. Tapos meron pa nga doon na umuwi lang sa kanyang bahay dahil dalawin niya ang kanyang mga anak. Siya ay nagtatrabaho sa Manila. Pagdating niya doon, pagkaluto ng spaghetti, pinakain yung kanyang mga anak, pinasok ng mga pulis at binaril sa harapan ng kanyang mga anak. Marami kasing mga tanga dito sa comment section na akala nila itong mga basurero na pinatay ay yung mga adik na pumapatay. Yun nga pinagtatakahan ko, dapat gumaling yung mga pulis sa dami ng confidential at intelligence fund ni Duterte nung time. 5 billion, Father, di ba? 5 billion. And yet, hindi talaga napatigil itong mga, hindi na-improve ang kakayahan ng mga pulis para ipatigil ang krimen. Sa loob ng 6 na taon, ha? Hindi mag-i-improve yun kasi kasama naman sila at kasabwat sila doon sa patayan. At yung sinasabi. Kailangan kasi nila ng pang PR na may mga pinapatay na drug addict. So, sino ba ang unang papatayin at itotokhang? Yung mga walang kalaban-laban, yung dinidescribe nyo nga, Father. Hindi po ba? Totoo yun. Yung mga, sabi nila, pumapasok na lang sa mga pintuan nila. Yung mga bahay nila, mga barong-barong yun. Merong famous case ngayon na nasa Supreme Court, yung Murillo case. Yun, grupo ng mga barkada yun na nag-day off dahil linggo. Nagpapahinga sila, magdadama o mag-jitches, nagluluto sila. Pinasok lang sila. Pinahilera at binaril isa-isa. Pagkatapos noong pagkabaril, kinain pa nila yung mga niluluto noong nag-day off sana na yun. Kaya nalaman yun dahil yung isa nag-pretend na mamatay pero nabuhay siya later. Yun yung si Murillo. That's precisely the Murillo case. And these are really
So, Father, Ground Murillo yes. case, because there's a case that's going to be filed or na-file na ba tong kasong to? Na-file na yan. And I, Kasi may nagsasabi dito wala daw kasong na-file. So, baka, Father, pwede nating i-discuss. Dami kasing misinformed or intentionally Wala nga daw. ignoring Wala the nga daw information EJK dito sa Pilipinas. Father, ano po yung Murillo case? okay, iyon yung sinasabi ko. There are actually parang 5 silang magkakabarkada. Kaibigan sila. Well, that was a Sunday. So, parang day off nila. So, nagluto-luto sila doon sa isang bahay ng isa sa kanila. Mga bata, hindi man ito bata, I mean, mga 20s, mga ganun. At noong, bigla na lang silang pinasok ng mga pulis. Pinapila, pinaluhod, at binaril sila isa-isa. Yung isa doon, si Murillo, pretended that he died. Pagkatapos ng umalis na yung mga pulis, gumapang siya. Siya yung eyewitness ngayon. During that time, nag-i-start din kami ng pag-gather noong mga victims. Tapos ang center law, I think one of the law groups, sila yung nag-adapt doon sa kaso na yan. At nasa korte na yan. In fact, parang inihabla din yung mga tao na yon ng mga pulis na inihabla nila. So parang counter Pero I think the police lost. So that case is still ongoing. Nandyan pa rin yung mga nanay at yung mga nanay na yon ay mga witnesses, kasama sila sa so, nandyan sila kasama namin. Okay, well, quickly lang, yun sa mga nagtatanong na paano naman yung biktima. Ang trabaho po ng gobyerno ay magsampa ng kaso. Di ba, meron tayong due process. Kung meron kang tingin mo ay may nagkasala, may gumawa ng krimen, kasuhan mo. That's the way the system works. Pero yung isang tanong ko po is, ang laki po ng trabaho ninyo, no? Kasi yung consequence ng pagiging ulila ng EJK, kasama dyan yung trauma, lalo na pag nakita mo talaga na pinatay yung parents mo sa harap mo, which I read a lot about. Tapos kung yung pinatay ay yung breadwinner, then nawalan sila ng economic, di ba? Ano ba talaga ba yung services na binibigay ninyo? Noong unang meeting namin, maalala ko pa yun December 30, 2016. Siyempre, masyadong grim yung meeting na yun. Everyone was crying. And of course, everyone could not handle what's going on. Tapos, tinanong namin sa kanila, paano ho ba namin kayo matutulungan? Paano ho ba mas magandang tulong na inyong kailangan? Alam nyo, parang nagulat nga ako nung sinabi nilang, Father, pwede ba tayong mag-meeting regularly? Hindi nga nila tinanong na pwede nyo ba kaming bigyan ng hanap buhay or whatever. Gusto nila yung meeting regularly. Iniisip ko naman, nagulat naman ako. Sabi ko, bakit po? Sabi nila, alam nyo, Father, kasi doon sa kapitbahayan namin, walang naniniwala sa amin. Lahat kami, parang kami yung may kasalanan na namatay yung asawa namin. Sabi niya, at least dito, pare-pareho kami, Father, at mag-share kami kung gano'n. Sabi, iniisip ko, nako, linggo-linggo ba ako pupunta rito? Linggo-linggo ba meeting na ito? Sabi ko, gaano po kadalas yung gusto niyong regular? Sabi nila, sige, Father, kahit twice a month. Alam nyo, since that time until today, ginagawa namin yung twice a month meeting. Ang una noon, trauma processing. The first 3 to 4 months, they were just telling stories kung anong nangyari. And to be able to tell that story, it takes time. Di ba? Sabihin, ang hirap ikwento, namatay yung asawa mo, ganito, binaril, ganun. Kung minsan, sa isang Sabado, naman kami, mga 3 hours lang, 2 to 3 hours. Sa isang Sabado, 2 lang makapagkwento. Tapos parang tama na dahil nagsya-shut off na sila
Yun yung processing ng trauma, and that goes on for several months until na medyo at home na sila sa kwento nila. Now, nanay ito, hindi pa natin pinag-uusapan yung mga bata. Yeah. Anong feeling noong mga bata nung nakita nila yung tatay nila binaril? Mas mahirap yon kasi hindi man mag-express yung mga bata. So, sinubukan namin yung mga art therapy, mga kung ano-ano, mga play therapy, mga ganon. Medyo pag noong na-stabilize na, ang sunod naman na problema is livelihood. So, paano sila mag-survive? Na marami na rin kaming nasubukan, bigyan ba natin to ng kapital? Wala bibigyan mo ng 50,000, mauubos ka agad, 2 linggo lang. Hindi walang skill Hanggang kami ng patahian. Kapag pumunta kayo sa Payatas ngayon, merong patahian ng mga AGK mothers na nag-sustain sa kanila since that time until today. So wala namang skill, so sisimulan tuturo ng magtahi ng mga tote bag, mga ganon. Hanggang ngayon medyo na sila. And in fact, ironically, during the pandemic, when everybody does not have work, sila ang daming trabaho kasi tinap din sila ni VP Lenny na magtahi ng face mask, magtahi ng yung habang mahal yung yung PPE, sila yung nagtatahi ng PPE during that time. Pa sila, nag-overtime. Ang galing noong reflection ng isang nanay, sabi niya, Father, yung mga asawa namin pinatay ng mga taong naka-face mask. Kami, nagtatahi kami ng face mask, hindi para mamatay yung iba, kundi para makatulong yung iba. Parang na-touch din ako. O nga, naisip niya yun. But yan, unti-unti, trauma healing, economic livelihood, tapos scholarships for children. Kasi, siyempre, walang hanap buhay. So ngayon, sinosustain yung scholarship. The other year, or last year ba yan, may gumraduate na isa sa mga bata doon, magna cum laude. Tapos ngayong 3 or 4 who has entered college already. So talagang binubuno namin yon na hindi titigil yung kanilang mga anak. Siyempre, kasama na sa kanila yung, they became witnesses to the ICC investigations. Tinanong din sila doon. At sa mga mobilization, sumasama din sila. Siyempre, babalansin mo yung mobilization at yung anak buhay. Hindi rin naman ganun kadali para sa mga nanay na yun. Alam mo, Father, yun yung din ang importanteng tanong Kasi yung mga tao dito, lalo na yung mga, mga hindi connected sa reality. Akala nila, mga lutang. Ay, mga lutang. Akala nila it's a choice between buhay nila at saka yung pagpatay dito sa mga biktima ng EJK. Alam niyo po, hindi po yan overlapping mutually exclusive po yan. Itong mga biktima ng EJK, ito yung mga pinakamahihirap nating kababayan na ginamit nung panahon ni Duterte para lang maipakita na successful kami, may mga pinatay kaming drug addict. No, pero ito yung mga mahihirap na basurero sa Payatas na kapag namatay sila, isipin mo talaga ano yung mangyayaring kinabukasan sa mga anak nila. Kaya mabuti na lang may mga ganitong organisasyon na sumasalo para magkaroon ng future yung mga anak nila. Valid yung tanong, paano yung mga biktima ng mga addict, Pero yung mga biktima ng addict po ay crime situation, peace and order situation sa isang bansa. At trabaho yan ng mga pulis. Ngayon, ang pinagtatakahan ko sa dinami-dami ng pondo nung panahon ni Duterte on Confidential and Intelligence Fund, hindi ba na-empower ang mga pulis para i-address itong patayan tungkol sa drug addiction sa Pilipinas? That mutually exclusive po yan. Ang ibig sabihin ng mutually exclusive ay completely unrelated events. Iba yung mga binibiktima at pinapatay ng EJK para lang may maibalandrang mga katawan na kunwari successful sila. At iba din yung pagkaroon ng mga incidents ng pinapatay ng drug addict dahil natatrain nga ba, napupunduhan nga ba, nabibigyan nga ba ng tamang kakayahan para pigilan ng krimen sa Pilipinas. Iba pa rin kung nagkakaroon nga ba ng mga tunay
na hustisya sa pagtigil ng mga addict at yung mga drug lords sa Pilipinas. Meron nga ba tayong nakitang drug lords? Wala, 'di ba? So itong mga to, na akala nila ay kailangan patayin yung mga na EJK para tumahimik ang buhay namin, mawala ang addict. Pakigamit po ng konting kokote nyo kasi baka madinig kayo ni Lord, bawiin yung natitirang utak ninyo. Sabihin baka mas may... Sayang Hindi. naman. Example, sa programa ng Drug-Free Philippines, kumonte ba yung drugs after the killing sa Payatas? Hindi. Mas marami pa nga ngayon. Mhm. Ang ibig sabihin, hindi effective yung drug program dahil hindi naman talaga tinutugunan yung supply of drugs kung sinong Yes. nagdadala doon. Pero sinong binibiktima nila? Yung user. Now, totoo, siguro nakagamit ng drugs minsan at yun ang nilista ng barangay captain doon sa listahan na yon at ito for elimination, for neutralization or whatever it is. Sino yung mga tao na yun? Yun yung mga taong gumagamit ng drugs paminsan-minsan. Ay mga hayop ba yun? Hindi. Dinidemonize lang yun dahil hindi naman talaga hayop yun. Pagtatanungin natin yung mga nanay at mga anak noong mga taong namatay, sila ang pinaka nagmamahal na tatay sa buhay nila na hindi nila ma-imagine paano naging hayop. Pero yun yung yun yung narrative noong araw. Papatayin sila dahil sila'y hayop o useless or hopeless cases. That's not true at all. Ayun ang problema noong programa na yun. So it's not true na walang kaso, 'di ba? May mga kaso na nga na nasampa. Ang pinag-uusapan natin ngayon para sa hustisya, hindi lamang yung mga individual cases para dito sa krimen na final, Kaya yung kasama sa panawagan ay panagutin si Duterte dahil hindi lang simpleng crime to na iilan ng namatay. Crime against humanity. Prof. Dan, pakidefine para naman may matutunan. What is crime against humanity? At kapag crime against humanity, sino ang dapat kumikilos dyan? Yung under our law, crime po yung attack sa civilian population. So, marami kasing forms ng ng crimes against humanity. Merong during conflict, pero in this case, wala naman tayong civil conflict, pero may na-target na a large number ng population, no, na hanggang ngayon pinag-aawayan pa kung ilan talaga yung namatay. Yes. Right. Pero officially, I think 6,000 plus ay naamin ng police. PNP. Yeah. Na police ang pumatay. Pero, anong second tanong mo? So, crime against humanity, itong gustong i-file na case against Duterte, pwede bang ako lang ang pumunta para mag-file ng case against crime against humanity kay Duterte? Hindi, may mga complainants, tas yung estado yung magsasampa ng kaso. Exactly. Kasi it's a crime. It's a crime. Pakidiwanag, estado ang magsasampa ng kaso. Kaya kasama sa panawagan ng accountability ay yung kumilos na yung administrasyon ni Pangulong Marcos para maghanap ng hustisya sa lahat ng mga nabiktima. 'Di ba? Accountability yan eh. Sino ba ang naglatag nitong mga Quadcom hearing? Itong mga involvement ni Duterte sa drugs, itong mga patayan na to, nalatag na lahat. So sino ang dapat kumilos? Ang gobyerno, siyempre. Gobyerno. Yun po, gobyerno. So yung mga individuals nakapag-file na ng case, binanggit na ni Father, ang tinatawagan natin ng accountability ngayon ay yung Marcos administration.